May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Etong bagay na ito, hindi lang dapat buhat-buhat ng pastor eh. Etong bagay na ito, hindi lang dapat, mga worker, tara, invite tayo, tara, share tayo. Mga worker, mga pastor, tara, invite tayo. Dapat ito, lahat tayo tulong-tulong. Alam niyo po ba, pag-aapat lang tayo sa simbahan, paglilima lang tayo sa simbahan, sabi, kasalanan to ni pastor eh. Kasalanan to ng worker eh. Hindi, bawal magturo. Kasalanan nating lahat po, bakit tayo kukonti? Kasalanan ng bawat isa, kasi ang mandato ng Diyos at sinasabi ng Diyos, lahat tayo hahayo, lahat tayo mag-i-invite, lahat tayo magsasama sa church. Eh po, may nag-invite sa akin, kapatid ko. May in-invite ako, kapatid ko. Eh po, may nag-invite sa kanya, kamag-anak ko. Ano kayo mangyayari kung every Sunday may bago? Alam niyo po, bawal magturo na sasabihin mo, sila lang dapat. Sila lang hayo, ako dito, magtotono na lang ako ng gitara. Ako na lang dito, kakanta, magpa-practice na lang kami. Hindi pwede. Lahat tayo mag-share ng gospel. Amen po? Anong reason? Bakit ka mag-share? Ang reason, sabi niya dito, number one, sabi niya, kasi yung mensahe sa mundo, yung good news, ay nasa iyo. Kailangan mong i-share ito. Ang churchgoer, mga kapatid, pupunta ka sa simbahan, nagme-maintain ka, mini-maintain mo yung kalakasan mo, ikaw yan, napapalakas ka, hallelujah, oh praise the Lord, oh thank you Lord, pinagpahala mo ako Lord, salamat. Churchgoer, nagme-maintain ka, mini-maintain mo. Pero alam nyo, tinawag tayo ng Diyos, hindi lang yun. Kailangan tinawag rin tayo na soul winner. And po, pagka soul winner ka, nagmumultiply. Amen po? Doon po sa parable of the talents, mga kapatid, doon sa Matthew 25, ano po nakalagay doon? Di ba yung isa, binigyan ng 5 talent, yung isa 2, yung isa 1? Amen po? Alam niyo mga kapatid, ang Diyos, pagka sinabi mong charity, alam niyo minsan ang Diyos, hindi siya charity. Gusto niya kumikita laging may income Ano nangyari? Yung 5 na naging 10, sabi ng Diyos, well done, good job, my good and faithful servant. Pero yung isa, hindi napagod Ayun po, si relax nakatingin sa langit. Anong nangyari? Kung sino yung nag-strive, kung sino nag-multiply, siya pa ang pagpapala. Siya pa ang binigyan. Pero kung sino yung walang ginawa, minsan pa sisi kasi ikaw kasi ganito yung pastor namin, mahina, kasi yung pastor namin ganyan. Hindi, lahat tayo responsible. May responsibilidad tayo lahat para sa simbahan natin. Yun po, kung sino pa, yung wala, siya pa may mawawalan. Siya pa yung mawawalan. Kung sino pa nag-strive, siya pa yung dadagdagan. Amen po? Mandato ng Diyos sa atin. Sabi niya, go ye and preach the gospel. Amen po? May mga, alam niyo po pag sinabing mandate na yan, ito po ay role, alam mo na kagad yung gagawin mo. Alam mo na kagad yung trabaho mo, hindi na yung uutusan ka pa, hindi. Gagalaw ka. Amen po? Ang role mo to reach out, lumabas. Amen po? Alam mo, nakakapagod yung isa lang, yung dadalaw yung membro mo. Nakakapanghina. Amen po, sino bang hindi napapagod? Amen po? Naalala ko mga kapatid, ako po ay ginawang, sabi nga, district. Pumupunta po ako ng Tingloy. Alam niyo, pag pumunta po ako sa Tingloy, ako po ay nandito sa Pangasinan. Kung 2:00 ng madaling araw po ako babiyahe dito,
alas 4 ng hapon ako makakarating. Ang biyahe ko, 12 hanggang 14 na hours. So, pabalik, ganun rin. Kung alas 8 ka umalis or sabi na alas 2 ng hapon ka umalis, alas 2 ng madaling araw ka darating, ramdam mo yung sakit sa laman. At alam niyo po, ramdam ko pagka ikaw ay pagod na pagod, alam mo yun, ramdam natin lahat yun. Amen po? At mapapakanta ka, bakit ako pinili mo? Di ba? Amen po? Bakit ako? Amen po? Pero mga kapatid, ginagawa mo ito. Sabi nga, dahil nasa iyo ang kasagutan, nasa iyong mensahe para sa mundo, para sa dun sa tao na yon. Minsan yung tao na masisharean mo, papakamatay na pala. Di ba ilang beses na nangyari yan sa atin? Yung tao pala na pupuntahan mo, mamamatay na pala. Tapos wala tayong ginawa. Amen po? Nasa iyo yung mensahe. Ano pa? Kasi ito yung utos ng Diyos. Definitely, amen po? Ito yung pag-share. Amen po? Sa Matthew 28 verse 19 to 20, sabi niya, pumunta kayo, umayo kayo. Amen po? Ano pa? To glorify God. Anong gusto ng Diyos? Ikaw ay namumunga. Kaya nga sinabi, well done, my good and faithful servant. Ang gusto ng Diyos, namumunga ka. Namumunga tayo. Amen po, bawal turo dito, tayo lahat. Kailangan namumunga. Amen po? Sige po, makipagbukasan po tayo dito. John 15 verse 8. Sabi niya, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Napaparangalan ang Ama. And po, so ito ay isang challenge sa bawat isa sa atin. Amen po? Alam niyo, mga kapatid, pag tayo nag-i-invite, may invite ka sa church, alam mo, pati yung ikaw ay gaganahan eh. Uy, may aalagaan ako. Sasabihin mo anong kailangan mo. At bawal po masungit, di ba? Bawal, alam niyo po, para tayo makapag-share ng gospel, kailangan friendly ka, bawal ang suplado. Bawal ang suplado, masungit. Bakit? Para mashiran mo sila, kailangan palakaibigan ka. Kumusta ka na? Anong kailangan nyo? Or sasabihin mo, anong pangalan mo? Kailangan makikipagkaibigan ka eh. Amen po? Bawal yung nagsusulo. Amen po? At dito, sa pag-share natin mga kapatid, pag tayo ay namumunga, sabi nga, nag-glorify natin ang Diyos. Nag-glorify natin ang Diyos. Amen po? Tapos ang last, sabi niya na gano'n, bakit ka nagsusuwin? Saving the soul. Ito po talaga naman na tayo ay minsan, ikaw ay, sabi nga, alien raw tayo, tama? Minsan kakaiba ka, ba't ka naluluha? Hindi mo naman kamag-anak yung nawala. Bakit parang ang lukot-lukot mo? Gusto natin masave yung taong yun. Kaya nga tayo nag-worker, kaya mahal natin yung mga kaluluwa. Ayaw natin may napapahamak. Amen po? Ayaw natin may napapahamak. Mahal natin, bakit ka nandyan? Bakit ka nag-i-stay? Ba't kahit napagod ka, abunado ka pa, ano pa ba? Minsan, ayaw mo pa yung kasama mo. Minsan, nandun pa yung frustration, nandun pa yung family, nandun pa yung pressure sa family. Bakit pa? Una, to glorify God, sabi nga. Tapos ito, mahal mo yung kaluluwa. Ayaw mo maiwan yung kaluluwa na yun. Ayan po, nakikinig po ako kanina sa mga pastor natin na nag-share. Amen po? May nagsabi tayo kailangan maging humble, tapos gawin mo, kung gagawin mo ito, gawin mo yung pag-serve na ginagawa mo sa Panginoon. Paparangalan, papanugunan ng Diyos. Tapos sabi nito, normal mapagod. Amen po, may ginagawa tayo normal Pagka di ka napapagod, malamang baka wala akong ginagawa. Amen po. Ngayon, narinig pa ako, natutuwa ako, may ipis ka ba? Ganyan, amen po. Tapos isa dito, sabi,
Si Pedro ka ba o si Judas? Ano po? Si Pedro ka ba o si Judas? Ngayon, ito po, gaya nung sinabi ko nung una, ikaw ba ay sa charity lang o multiplier ka? Ikaw ay para lang ba sa pagkakawang gawa na okay na yan, palakasin kita, ganyan-ganyan? O tinawag ka para mag-multiply? Huwag niyo na akong tingnan, oo, marami akong anak na sabi ng Diyos, umayo kayo ng pakarami. Hindi po yun sa pag tinawag ka na magkaroon ka ng anak, walang problema yan. Amen po. So, hindi lang liar. Amen po. So, ang minumultiply natin, tumingin tayo sa bawat churches natin. Amen po. Mag-start, ang Diyos, alam nyo, nag-i-start, sabi niya, natutuwa ako, ang Diyos ay natutuwa sa maliliit na simula. Pero sa simula lang yung maliit. This time mag-strive tayo na lumaki. Mag-strive tayo na umami, na marami pang kalulong ang madala natin sa Lord. Amen po. Magtatapos po ako sa isang kwento. So, isang illustration. Meron pong isang church na siya ay, yung asawa niya ay nagtuturo sa mga bata. Bata pa lang ito. So, yung asawa ay pastor, yung asawa naman na babae ay nagtuturo, teacher sa mga bata sa children's ministry. Ngayon, sabi nung gumawa ng turo yung asawa na babae sa mga bata, sabi niya, kailangan nagsiserve tayo sa Lord. Kahit sa murang edad, sabi niya gano'n, kailangan nagsiserve tayo sa Lord. May ginagawa tayo. Hindi dahilan yung matanda ka na or bata ka pa. Kailangan may ginagawa tayo sa Panginoon. Ngayon, may mga bata nagtanungan, tapos, paano kaya? Iniisip ko yung anak kong si Zoe, paano kaya? How? Sasabihin na. Ngayon mga kapatid, may isang babae na medyo namumutla, nasa likod. Nagtanong siya, paano ko po gagawin yon? Sabi niya. Sabi nung teacher nila, sabi niya, nakikita mo tong empty vase na ito. May vase siya yung lalagyan paso, lalagyan ng flower. Every Sunday, lagyan mo ng flower ito. Sabi niya gano'n. Yung bata medyo sumimangot na gano'n, pero sabi niya, sige, sabi niya, gagawin ko. So, sumunod na Sunday, etong bata na ito, namitas siya dun sa bakuran nila ng flower, nilagay niya dun sa base. So, nakita nung teacher, pero sabi niya, hindi niya pinansin basta nilagay niya doon. Ngayon, nagtataka siya. So, kala niya yung bata parang isang beses lang gagawin or yung bata hindi niya na maaalala sa mga susunod na Sunday. Nagmulat po yung teacher nila na babae. Every Sunday, may fresh na flower na nilalagay yung bata doon sa base na yun. Ngayon ito, napansin na rin ng pastor. So, yung pastor na ito, kinuha niya yung base, nilagay niya sa harapan. Nung Sunday na yun, hinahanap ng bata kasi nasa children's room sila. Nasa na yung base? Hindi niya nakita. Nakita niya yung base nandun sa altar, dun sa pulpito. Ang ginawa ng bata bago magsimula, nag-excuse siya, tapos nilagay niya doon yung flower doon sa base. Ngayon nagturo nag-sermon po yung pastor doon sa harapan, example niya. Ito ang halimbawa ng pagsiserve sa Lord. So, example niya. Kung meron kang heart na handang mag-serve, na walang kahit anong reason na bakit ganito, bakit siya, bakit ganon, na walang ibang dahilan. Sabi niya, ito yung tunay na pagsiserve sa Lord.
Ngayon pala mga kapatid, itong batang ito, naging ministry niya, yung pag-serve na ito. Kaya pala siya namumutla. Nung sumunod na mga Sunday pa, itong batang to hindi nakatit. Tumawag doon sa magulang, yung pastor, ganyan. Yung bata pala na ito ay may malubhang sakit. Ewan po. Nung chinek nila, itong batang ito ay may leukemia. So, in short, mamamatay na yung batang ito. Pero, bago pala mag-start itong batang ito, nagtatanong na siya sa Lord, paano kita mapagsisilban sa maliit na time ng buhay ko? Sabi niya gano'n. So, isa dyan is yung paglalagay ng flower doon sa base na yun. Ngayon mga kapatid, may dala siyang maraming flower at nakiusap siya sa magulang niya na samahan siya para ilagay doon sa base. After 3 days nung time na yun, nung event na yun, yung bata ay namatay na. At doon sa libingan, mga kapatid, may nilagay doon sa libingan niya, nandun yung pastor, nandun yung asawa, nandun yung magulang. Ngayon, yung pastor, nung time na kinuha niya yung base doon sa asawa niya, may maliit pala na note doon, nakalagay. Ang nakalagay doon sa note, sabi na gano'n, "This base has been the biggest honor of my life." Itong base na to, sabi niya, ang pinaka malaking honor sa aking buhay, nagkaroon ako ng purpose. Nagkaroon ako ng gagawin. Amen po? Ngayon sa atin mga kapatid, wala naman tayong flower base at mas higit doon yung kaya natin gawin, malakas tayo. Wala kang sakit ngayon. At tayo ay manggagawa ng Diyos. Alam niyo po ang biggest honor na magagawa natin sa buhay natin. Ang flower base mo ngayon, yung pagsaserve mo sa Lord. Ang biggest honor natin na magagawa sa Panginoon is to serve God kung nasaan ka ngayon sa mga ministry na. So sa atin mga kapatid, keep hustling. So hustle lang. Yung iba, wala na. Huwag kang titingin doon. Pag tumingin ka doon, mawawala ka. Tumingin ka sa Lord. Tumingin ka sa mga kaluluwa para mapupunta sa impyerno. Tumingin ka sa Panginoon para mag-glorify siya. Hustle lang. Hustle. So, ligligin. Yugin natin yung mga katawan na yan. Ako ay overweight. Kailangan papayatin. Okay? Para gumaan. Yun po. Hustle. Ibigay pa natin na yung 2026, idadagdag natin to sa mission natin. Na every soul ay kailangan may fight. Kailangan magdala sa bawat simbahan. Hindi po ito nitas kukun lang na ngayong Sunday lang sinabi yan, huwag na. Hindi. Liligligin, yugyugin natin ang bawat simbahan natin na every Sunday may bago tayong soul. May bago tayong invite. Gawin natin itong routine na parang nagkakape ka na, uy, wala akong invite. Kailangan kong mag-invite. Uy, hindi pa ako nakapagkape. Kailangan kong magkape. Alam niyo po yun, maging routine natin. Yung mag-invite ng soul. Amen po ba mga kapatid? So, God bless po sa bawat isa. Binibigay ko po sa ating MC.